Napakabilis ng lahat na nangyayari. Ilang araw ko palang nalaman ang tungkol kay Lucas, Lucius at Francesca. At nangyayari pa rin ang lahat ng ito. Ang aking anak ay nagkasakit. Hindi lang sa unang pagkakataon. Naranasan na rin ito ni Francesca noon. Alam niya kung ano ang asahan niya. Ngunit kahit na ipinaliwanag ni Dr. Han kung ano ang mali sa aming anak, ay napahamak siya. Umiyak sa mga bisig ni Jackson. Ako ang dapat na iniiyakan niya. Pero alam kong wala ako dito noong unang pagkakataon. When Jackson explained that there is a risk of him losing his ability to understand, to remember who his family is, to speak English, all I felt was useless. I still feel completely and utterly useless. I don't know what to do. My son is facing major surgery. Only this time instead of being dangerous, because of the tumor wrap around his blood supply. It is dangerous because it is twice the size. Hindi siya kukunin ng Diyos sa akin dahil ngayon ko lang siya nahanap. Nagkarera ako sa autopsiya, motorway, patungo sa hotel ng aking ama. Kailangan ko siyang makausap. Umalis ako sa labas ng 5-star hotel at spa complex. At ibinato ko ang aking Porsche kay Savali. Nagmamadali akong pumunta sa opisina ng aking ama at nakita ko siyang may kausap siya. Sa telepono ang aking mama. Tumingala siya at siguradong nag-aalala sa ekspresyon ng aking itsura. Dahil mabilis na niyang pinutol ang tawag sa aking ina. Honey, I need to go. Maagang dumating ang 10 a.m. meeting ko. Okay, I'll call you later. I love you. Goodbye. At naputol ang linya. Anak, okay ka lang ba? I have kids, Dad. Twins. 3 years olds. Boy and girl. Lucas and Lucius. Si Francesca ang nanay nila. Iniwan ko lang sila sa hospital. May son. May brain tumor. Pangalawang beses na ito. Kailangan niya ang major surgery. Halatang gulat na gulat ang tatay ko. Tumayo siya. Naglalakad sa desk niya. At inakbayan ako. At sinabi, well, anak, bakit nandito ka? At wala ka sa hospital? I feel so useless. Ngayon ko lang sila nahanap. At ngayon ay may sakit si Lucas. I'm scared. I am terribly gay. For how I treated Francesca when I found out about the kids. And because wala ako para sa kanila noong kailangan nila ako. Noong unang beses siyang na-diagnose. Sino ang doktor niya? Tanong ng aking ama. Si Dr. Jackson Han. Siya ay nasa pinakamahusay na mga kamay. Ang iyong anak ay nasa pinakamahusay na mga kamay. Si Jackson ay niraranggo ang pinakamahusay na pediatric neurosurgeon sa mundo. Manampalataya ka, aking anak. Manalig ka sa kanyang doktor. Manampalataya ka sa Diyos. Manampalataya ka sa kanyang ina. At manampalataya ka sa iyong anak. By the sounds of it is a fighter. Go to them. I will explain everything to your mother. Kapag lumipas na ito, ay magkikita tayo ng mga apo namin. When? Make sure he knows before his surgery. He will fight harder. If he know that there is something worth fighting for after surgery. Okay, Papa. Thank you. Nagyakap ulit kami. Hinampas niya ako sa likod. Naglakad ako papunta sa pinto. At bago ako umalis, sabi niya, isang huling tanong. Paano naman si Francesca? I think I love her, Daddy. I think I love her. Win her back, anak. Alagaan mo ang pamilya mo. Kasama si Francesca. Kasabay nito ay bumalik ako sa hospital. Kay Lucas, kay Lucius, at kay Francesca.
sa aking pamilya. Sa kabilang banda kay Francesca, gabi na nang pumasok si Marco sa maliit na silid na inuokupa ng aking anak at iba pang may sakit na natutulog na mga bata at nag-aalagang mga magulang. I feel so alone in all of this again. Habang naglalakad si Marco sa ingay ng mga monitor sa puso, ay nawala ang aking sakit at pag-alala ay nabawasan ng bahagya. Kakaiba ang may kakayahan siyang gawin iyon, kahit hindi niya alam. Francesca, pwede ba tayong mag-usap? Bulong at hinaplos niya ng isang beses ang buhok ni Lucas bago ako tiningnan sa mga mata. Napuno ng pag-alala at pagod. Yes, sure. I don't want to leave Lucas, but he is stable. And I do need to talk with Marcos, desperately. Inakay niya akong palabas ng kwarto at sa isang maliit na kitchenette na may access ang mga magulang. May maliit na sofa at table. I opt for a seat at the tables as do Marcos. Umupo siya sa katabi kong upuan. He leans towards me with his arms stretched and he twists my chair para magkaharap kami. Nang matapos siyang ayusin ang aking upuan, ay isang maliit na luha ang dumaloy sa aking mukha at napagtanto ko kung hindi ako nag-iisa. Bumalik sa akin si Marcos nang akala ko ay tumakbo na siya at iniwan akong mag-isa para harapin ang lahat. Lumapit si Marcos at marahang pinunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay at sinabi, Francesca, pasensya ka kung umalis ako kanina. Kailangan kong kausapin ang aking ama. Sa totoo lang, kailangan ko ang kanyang payo. Ngayon ko lang nakilala si Lucas at Lucius, pero kailangan kong malaman mo na ang nararamdaman ko para sa iyo ay umiiral na bago pa man sila isinilang. Pagkatapos ng gabing iyong hinanap kita, pinagbantaan ko pa si Harriet at Javier, pero ayaw nilang sabihin sa akin ang nangyari sa iyo. Kung nasaan ka, gusto ko pa rin makilala ka, Francesca. Napagtanto mo ba kung gaano ka ka-espesyal sa akin? Mag-isa kang nagpalaki ng 2 magagandang anak. Nakakadurog ng puso ang isipin na nararanasan mo ang lahat ng ito noon na wala ako. O Harriet at Javier, I have faith in God, faith in Lucas, that everything will be fine. Lucas will grow to be strong, respectful young man, and Lucius will grow to be a beautiful and independent woman. And hopefully, maisip mo man lang na lumabas kasama ako. Maliban sa oras na ito, magde-date tayo sa isang maliit na Spanish restaurant o sa isang bar. Laking gulat ko, pero ngumiti ako at tumango, na nagbigay sa akin ng malaking ngiti mula kay Marcos at isang yakap. I have one last request. Please, can we tell Lucas and Lucius that I am their father sooner than later? Pansamantalang tanong niya na parabang natatakot akong tanggihan ang hiling niya. Yes, Marcos. I'm always intended on telling them, except when they are slightly older and when understand a bit better. But recently, humagulgol ako. Recently, Lucas has asked me if he can join the ghost. Dahil sa kanyang tumor, ay naghahalusinate siya at nakikita ang mga multong ito sa paligid niya. Nahuli ko siyang nakikipag-usap sa kanila ng 1 beses o 2 beses, and it terrifies me. But I made him promise me that he would never join the ghost. He promised, but I fear that he still will. What if he dies, Marcos? And I've been such a terrible mother, Marcos.
Itinago ko siya sa tatay niya. Kahit noong una siyang may sakit, at ngayon ay may sakit na naman siya, hindi pa rin niya alam. I'm rambling now, and my subs are started to rap. Makinig ka, Francesca. Makinig ka sa akin ngayon din. Isa kang kahangahangang ina. Parehong masaya ang mga batang ino. Kahit na si Lucas ay hindi maganda ang kalusugan niya, hindi mo ito mapipigilan. Okay? Siya ay isang maliit na palaban. At hindi siya susuko. So what if he has to learn to talk and relearn who we are? It will be painful for us all. But he will be alive, Francesca. Have faith, Francesca. You should have faith too. Mahal ko kayong lahat. Si Lucas, si Lucius, at ikaw, Francesca. Tumango ako at pinunasan ang luha ko at niyakap uli si Marcos. Inalalayan niya kaming dalawa papunta sa sofa at umupo siya. Humiga ka, Francesca. Gigisingin kita pag may nangyaring masama, pero sa ngayon kailangan mong matulog. I will stay away and check on Lucas. But the nurses are on call. They will take care of him and notify us if something happened. Matulog ka na muna. Sa sandaling humiga ako at ipahinga ang aking ulo sa binti ni Marcos, ay pakiramdam ko ay ligtas ako. Ang aking pag-aalala ay nawala sa isang maliit na ugong sa likod ng aking isip. Ang sarap sa pakiramdam at hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Sa kabilang banda kay Marcos, sa ngayon ay ipinatong ni Francesca ang kanyang ulo sa aking hita. Nasa couch kami sa kitchenette ng mga ward. Nahuli ko ang aking sarili na nakatitig sa kanya. Ang kanyang malambot na blonde na brown na buhok at malambot na tan na balat ay marahang pinasadahan ng mga daliri ko. If you told me a month ago I'd be in this situation, I would have laughed at you, then dismiss you from my office, maybe even blacklisted you. But in reality, this is where I want to be. Okay, I'd rather Lucas not be sick. I'd prefer we be big happy family, but go now. This will have to do. Bahagyang tumalon ako nang pumasok ang isa sa iba pang mga magulang. Bata pa siya, mga 19 years old. Sa tingin ko ang kanyang anak na babae ay nasa kama mula kay Lucas. Kayo po ba ang magulang ni Lucas? Nag-aalanganan niyang tanong. Oo, kami ang mga magulang niya. Malumanay kong sagot sa takot na baka matakot siya. Siya ay tila napakamahiyain. He just crashed. Kailangan niyo nang bumalik. Salamat. Mabilis siyang umalis. Niyugyo ko si Francesca para magising. Francesca, anong meron? Kumusta si Lucas? Kailangan nating bumalik sa kwarto niya. Pareho kaming bumangon mula sa couch at tumakbo pabalik sa kwarto ni Lucas. Ang takot na dumadaloy sa aking mga ugat ay malamig na yelo. Mas malamig kaysa sa anumang nararamdaman ko noon. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.